Nagiinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang tanak serye sa telebisyon, face-to-face network pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile lang ng smile always, mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba tayo? Sa pula o sa puti? So, Korean, ready na rin ba? Ang kumari ko dito, ready na sa chikahan kayo dyan, Hans. Ay, dito, Chang. Ito na rin. Handang-handa na. Sausawan na. Saan ba tayo? Ay! Face-to-face na! Gusto mo bang makisawsawahan ang kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisita? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Mga kapatid, kamusta po kayong lahat? Alam nyo, sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali at sa bawat problema, dapat may pumapagitna. Kaya naman, ang face-to-face po ay bukas para sa lahat. At ito ang programang hindi mag-aatubili talaga na tumulong sa kahit sinong may hinaing. Kaya naman, kung may nais kayong ibahagi sa amin mga suwestyon o komento, abay welcome na welcome po kayo sa aming fan page, sa aming account sa Facebook. Katulad na lamang nito na ating online sausawero mula pa ito sa Ilocos Norte na si Sherdet Surameng. Sabi niya, hi Chang, Ami. Lagi po kaming nanonood ng mga episodes nyo ng Face to Face at syempre, pati na rin yung Love Hurts nyo. Abay, salamat. Everyday po kaming nakatutok talaga. Ang dami po naming natututunan ng aking mister sa lahat ng mga batas na ibinabahagi ng inyong trio tagapayo. At sa lahat po ng may problema, maayos na po. At nang sa ganon ay magkaroon naman ng katahimikan ang kanilang buhay. More power po sa inyong programa. Binabati ko po lahat ng mga Ilocano dito. God bless you po. Naku, maraming salamat sa ating certified sausawero na kapatid na si Chadet. Dahil mula sa Pulsa 5 hanggang face-to-face, abay talagang nakatutok ka. At happy birthday din sa ating kapatid na si Carlos and Rita Reyes of Dasma from Tita Sylvia Perez. Mga aking kamag-anakan, hello sa inyo dyan. At hello din sa ating live sausawera dito sa studio. Galing pa ho ng Palawan, si Nanay Fe Aragon. Kamusta po kayo, Nay? Nako, maraming salamat po dahil ang anak po ninyong si Darlene ay kasama namin dito sa Face to Face at napakasipag po talaga. Ayan. At ako pa rin po ang inyong pabansang kapitan, ang inyong Chang Ami na kailanman ay hindi talaga magsasawang magpapaalala sa inyong lahat na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang ating kapatid na Hans Mortel na talaga namang hindi nabibigyan sa malakas na sigawan ng mga sausawero at sausawera na nandyan lang tabi niya at nagbibigay suporta. Nakakatuwa ang taas ng energy ng mga sausawero at sausawera natin. Mukhang ready lang matuto mula sa ating mga kasamang ito. Ang ating pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre ang ating Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Naku mga kasawsawan, siguraduhin pag nagsalita na ang tatlong yan, makikinig tayo dahil sila ang ating trio tagapayo. At eto na nga siyang nabalitaan ko na ang mga bisita natin napakagulo ng problema at talagang kakaibang love story, ha? Correct ka, kapatid na Hans. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, isang kapatid po natin na may kapansanan sa pananalita at pandinig ang lumapit po sa ating programa. Handa raw siyang ipagsigawan ang kanyang nararamdaman. Bumalik lang ang kanyang minamahal. Abay, anak ng katahimikan, bakit ka ba iniwan? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Mundo niya ay tahimik. Pero hindi mo alintana na siya'y may dinaramdam. Ano daw? Ah!
si Ate Leonora ng kanyang kinakasama at sumama sa iba. Alam kong may kapasanan siya. Kala ko mabait. Wawala talagang amor ko sa kanya. Ang ugali mo, ganyan pa rin. Hindi nagbago. Ano kang klaseng ina? Sabay-sabay nating pakinggan ang mga hinaing ni Nanay Leonora. Pero paano nga ba? Face-to-face na! Mga kapatid, dito po sa ating programa, lahat ng may hinaing ay handa po naming pakinggan at tulungan. Kaya po hindi kami nagdalawang isip na paunlakan ang isa po nating kapatid na Pipi na may dinaramdam po na mundo raw niya ay parang naglaho dahil ang kanyang kinakasama ay babaero pala. Narito po si Aling Leonora Salvador at sasamahan po siya ng kanyang anak na si Daniel Bukirin. Pasok! Nanay Leonora at Kuya Daniel, welcome po sa Face to Face. Mga kapatid, dahil nga po sa kalagayan ni Nanay Leonora, sinubukan po namin kumuha ng interpreter, pero dahil hindi po nga nakapag-aral si Nanay ng American Sign Language, minabuti po namin na ang anak na lang niyang si Daniel ang magkukwento po sa atin o mag-interpret nung nararamdaman po ni Nanay Leonora. Pero naiintindi naman ako ni Nanay. Kunti lang po. Anong pangalan ng tatay mo? Danilo po. Danilo. Okay. Kailan nagsimula yung problema? Simula pong pinapesto ko po sila sa Kristong Hari. Nagkita-kita po sila ron. Tapos ito po... Sinong sila? Apat po kasi yan asawa ng tatay ko eh. Apat! So, okay. Apat na po eh. So, ang nanay mo ang pang-ilan? Pang-apat po kayo. Apat po siya. So alam po ninyo na pang-apat kayo. Hindi po. Ang sinabi niya po, apat kami ang anak niya. Apat ang anak. Opo. Okay. Apat Okay. ang Ang anak, apat. Pero kayo po, Hindi niya alam na pang-apat siya. oo, sa mister ninyo, pang-apat din kayo. Hindi niya alam. Kailan ko alam. ninyo natuklasan to? Nagkita-kita nga po sa paggawa ng relo. Doon kung sa saan pwesto. nagtatrabaho Tatay ko. si tatay mo. Paanong nangyari? Nakwento ba ni nanay mo sa'yo? Nasabi niya? Hindi po. Yung tatay ko nakwento. Oo. Kasi nagkita raw sila. Bibili po ng, tanghali na po eh. Bibili po ng ulam. Sila nagkasabay po sila sa bilihan ng karinderya. Oo. Tapos itong babae, bumibili ng ulam daw. Tapos yung tatay ko napakinggan. Alam mo kung anong pangalan ng babae? Ano po? Nakalimutan ko po kasi hindi po kami masyado nag-usap eh. Nagkita po sila sa karinderya. Tapos yung boses po ng babae na yun, napakinggan po ng tatay ko. Ngayon, hinawakan po ng tatay ko. Sinabi sa kanya, yung anak niya raw, hinahanap niya. So yun nga yung isa sa mga... Asawa niya. Yung anak Asawa niya. May anak siya rin po, may anak siya. Oh, okay. Trabaho. Pero ngayon ba ay magkasama pa rin ang tatay mo tsaka ang nanay mo? Hindi na po. Hindi na. Kailan sila naghiwalay? Simula na nga po nun. Simula nung araw na yun. Natatandaan mo kung anong buwan yun o anong taon? 2009. Matagal na din. 2000. So, 3 years nang hindi nagsasama Nanay ko. ang nanay mo at saka yung tatay mo. Nagpapadala ba siya ng suporta sa inyo? Wala po. Ayun Wala nga po, din. masakit sa amin eh. Oo. So, bakit masama ang loob ng nanay mo? Gusto niya po, umuwi po yung tatay ko. Gusto niya na magkabalikan pa rin sila. Gusto po ninyo na magsama pa rin kayo, kumbaga, Nanay Leonora. So gusto niya magkabalikan kayo. Oo. Kasi mahal niyo po? Mahal niyo? Nung umalis ba siya, nandun ka sa bahay? Wala po. Wala. Hindi siya nagpaalam sa inyo ng maayos. Ano lang ang nalaman mo mula sa kapatid mo? Nalaman ko lang po na wala na nga po. Sabi, iniwalan daw sa ginanon daw siya. Sumama rin sa babae. Mataba. Babae mataba. Pag babae ganon. Tas mataba. Sumama. Sumama rin. Na hindi niya alam. Anong dahilan bakit naghiwalay? Sila po. Oo. Siguro naririndi na sa ingay. Maingay nanay mo? Oo, maingay po yan. Ganyan. Nay! Maingay po yan. Nay, maingay daw kayo? Pag nagagalit kayo, oo.
Sinasaktan kayo. Bakit po kayo sinasaktan? Sinasampal po kayo. Okay. Pero kung sinasaktan siya, bakit gusto niya na magkabalikan pa sila ni Mang Danilo? Di, yun po gusto niya eh. Yung talaga nasa piling po siya ng asawa niya dapat eh. Nagsasama sila noon, nung babaeng yon. Oo. Si nanay ba ay nagtatrabaho? Titinda po ng sampagitan. Okay. So may trabaho. Oo. Pero sino na ang kasama niya sa bahay? Kami po. Kayong dalawa na lang. Oo. Yung ibang kapatid Pag mo, yung mga kapatid ko, ano eh, nasa kapatid po ng tatay ko. may sama ng loob ka ba, Daniel, sa tatay mo? Kunti po, kasi hindi ko po, kunti na, hindi ko po malaman. Ang inaano ko lang po na gusto ko umuwi siya. Umuwi siya, kaya tingnan-tingnan niya yung nanay ko. So kahit nung nalaman mo na apat pala yung babae, wala siyang ipinaliwanag sa'yo. Meron po, yung bata pa ako, meron, may pinaliwanag Anong siya. sabi? Sabi niya may mga kapatid pa raw ako. Oh. Pero malala yung lugar. Tapos yung pinakita pong picture ng tatay ko, dati, akala ko kapatid niya. Yung pala, anak niya. Naku mga kapatid, matapos niyang magkaroon ng 4 na anak, kaila Nanay Leonora, bumalik siya sa dati niyang kinakasama. And after 23 years, sawa na raw siya sa pagiging palingkera ni Nanay Leonora. Kaya nais na niyang maging malaya. Alamin nga natin ang iba pang saloobin ni Mang Danilo Bukirin. Pasok! Mang Danilo, diretsahang tanong, bakit po ninyo iniwan si Aling Leonora? Iba ugali ho niya eh. Ano siya, yung makasarili po. Inalagaan ko siya. Oo. Minahal ko. Pero hindi niya ako inanuhan mabuti dahil ang mga anak ko para kaming api sa kanya. Yung magbibigay ako ng kinikita ko sa trabaho, Opo. gumagawa ako ng relo, gumagawa ako ng payong, sapatos, ibibigay ko sa kanya. Pagka humingi kami ng pangkain, nahihirapan ako. Kaya nagugulpi ko siya. Bago siya magbigay ng pangkain namin, gulpi mo na abutin. Eh, yung mga anak ko nakaharap. Masakit din sa kalooban ko yun. Tama nga ba ang mga Hakbang ginawa na siya. ni Mang Danilo na iwan na lang si Nanay Leonora at sumama sa iba? Ang ibang pangkwento, pagkatutukan po ninyo, buong-buo nating mapapakinggan sa pagbabalik po ng Face to Face. Pinag-senyas ko po na mahal ko siya. Dito sa puso. Hanggang ngayon ba, nandito pa rin sa puso mo? Oo, dahil 4 po sila eh. Talikuran, harapin mo. Masamang-masama nga po ang loob ni Nanay Leonora kay Mang Danilo dahil matapos nga po ang ilang taon nilang pagsasama at iniwan naman siya nito at bumalik sa dati niyang karelasyon. Sabi po ni Daniel kanina, nung bata daw po siya, may pinakita kayong litrato sa kanya. Sino po yun? Ay, yung po nga, ala ko po yun, nasa una. Meron po kayong unang naging karelasyon, kasal po kayo doon. Kasalo ako sa una. May anak po kayo doon. Meron po siya. Ayun po yung pinakita niyong litrato kay Oo. Daniel. Opo. Pinaliwanag po ninyo sa anak Pinaliwanag ninyo. ko sa kanya. Tapos po, doon sa sino po yung pangalawang naging kinakasama ninyo? Ito na po, yung kinakasama ko ng mga po. Yung pa ang ano ko po yun, nabalikan ko lang po, So itong pangalawa ngayon, ano pong pangalan niyan? Lilia. Lilia. Yan po Castro. ang kinakasama nyo dati na binalikan nyo lang Ayun. ngayon. Ito po ba yung sinasabing nagkabalikan kayo dahil narinig nyo ang boses sa karinderya? Yan. Tapos, nung nagkita kayo doon, Yung paglingon ko, siya nga. siya nga yun. Okay, si Lilia. tapos ano pong ginawa nyo? Tinanong ko siya kung nasa yung anak ko sa kanya. Nagkailaw siya. Tapos nung sabi niya, So may anak din po kayo sa meron kanya. Ilan may po? ako na kami. Ilan Ako. po ang anak ninyo kay Isa, Lilia? oh. Isa. rin po. So bali tapos kay Ate Leonora, 4. Tapos sa una, isa. Bali, 6 mo lahat po yan. Oo. Paano po ba niyo siya nakilala?
Nagpagawa lang ho na relasyon yan eh. Tapos, niligawan nyo. Siya po nang ligaw sa akin dahil ho Wow! So, Pagawa. paano nga po kayo nagkatuluyan? Paano kayo nagkaintindihan po? binabalik-balikan niya ho ako. Oh, sa trabaho tapos? ko. Eh, inihilan niya ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nung nakita nyo naman po siya noon, gusto nyo na, nagkagusto na kayo. Oh. Hindi ho, naawa lang ho ako sa nanay niya. Naawa na ako. Mang Danilo, ang sakit naman po niyan. Umabot sa Naiiwan 4 ang ko. anak. Tapos sasabihin po ninyo na awa lang kayo, kaya nyo mahal. Hindi nga. Tapos 23 years po kayong nagsama. Awa lang po yung pagmamahal Hindi na ho, yun. inalagaan ko na rin. napamahal ho. na lang Oo, din. Sobrang Oo. awa. So, napamahal na. rin. Oo. So, yung mga anak po ninyo kay Aling Leonora, paano na po? Kaya pinupuntahan ko na lang po sila. Oo. So, pag Hanggang dumadalaw kayo kay Kasama Aling ko yun. Leonora, ha? Kasama ko yung... Kasama siya. Bakit kasama po? Eh, ayaw niya nung ako lang mag-isa na pupunta riyan. Oo. Dahil akala kasi may mangyayaring hindi maganda. Baka alam ni Aling Lilia na kasi mahal niyo pa si Aling Leonora kahit papano. Kasi may... Hindi kaya. Po? So, kailangan talaga kasama si Aling Lilia. Eh, alam po ba ninyo na ayaw niyo yun, di ba, Nanay Leonora? Ayaw niyo yun na kasama yung babae na mataba? Nagagalit po siya. Ay, syempre naman. Ano ba ipaganda mo? Mang Danilo, Pagluto ng pansit? Ano ba? Mang Danilo, kung si Aling Leonora po ang dumalaw sa inyo, may kasama siyang lalaki, ipagluluto niyo po ba ng pansit pa? Ha? Siya po ang Kung kunyari siya, meron pong kasamang lalaki, dumalaw sa inyo, di ba kayo masasaktan? Nasasaktan din. Oo, kaya nga po. Hindi, kung alimbawa po mag-aayos po kami, okay lang po yun. Oh. Ganyan po yan, pagka ano, nag-aalik siya. Nag-aalik siya sa akin, kahit saan po kami magkita. Oh. Halikan niya po ako. Eh, yung Eh isa baka naman, nga po talagang mahal niya po talaga kayo. yung isa naman, pagka hinalikan ako, sasabihin, pahalikan ng pahalik. Tapos ako, hahalikan mo rin. Ayun Wow! ang ayaw niya rin. Ayun ang ayaw niya. Eh syempre, Richard Gomez ba ang dating? Dr. Camille, isa po sa mga sinasabing kadahilanan ni Mang Danilo kung bakit niya hiniwalayan si Nanay Leonora, eh dahil daw po si Nanay maingay, mabunganga. Eh ba'y talaga bang likas na mabunganga at maingay ang mga babae? Yung nadidinig nyo na, di ba, nagmamanifest ng sounds. Kasi kumisan, remember, hindi siya nakakadinig. So, walang control kung ganong kalakas yung boses na Yes, yun. oo. So, dapat, alam nyo, Mang Danilo. Dapat inuunawa ni Mang Oo, Danilo. 23 years, imposibleng hindi nyo po na naging music or naging musika yung nadidinig nyo yun. Dahil kasi, nagsama po kayo ng 23 taon. So, napaka-imposible na yun na magiging dahilan nyo na dahil sa kaingayan niya, kaya kayo hihiwalay. Dahil napaka-imposible po yun na yun na Oo. magiging pamantayan nyo ng paghihiwalay. Salamat po, Dr. Camille. Kasi nga naman daw po, Mang Danilo, natagalan nyo yun ng 23 years. Hindi kaya lumakas lang ang loob nyo dahil nakita nyo muli at narinig nyo naman yung boses ni Aling Lilia. Hindi kaya? Di po. Ano lang po kasi nagka-ano lang kami, nagkatagpo lang kami ulit. Yung pangalan. Nung nagsasama pa ho kayo, paano nyo sabihin sa kanya na I love you? Sinesenyas ko po na mahal ko siya. Dito sa puso. Hanggang ngayon ba, nandito pa rin sa puso mo? Oo, dahil 4 po sila eh. Ano po talaga siya? So, diretso ang tanong, Mang Danilo, mahal niyo pa rin si Nanay Leonora? Ako, dahil nga may anak ako 4. May anak po akong 4 eh. Hindi mo ba siya namimiss?
Hindi na po, dahil ang naano ko lang po yung mga anak ko eh. Mm. Yung anak kong babae, nandun po sa kapatid ko, sa Malabon. Oo. Bakit po nandun? Nag-aaral po ron. Mag-aaral po, hindi niya po bibigyan ng baon. Pagka may kailangan sa eskwelahan, kailangan yung mga project, hindi niya Saan bibili. po dinadala ni Nanay Leonora ang pera? Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya. Tanungin ko sa kanya. Baka hindi po... Isesenyas niya. Isesenyas niya sa ano. Hindi kaya ganon? Magpapa 5-6 siya. Dapat sa'yo yung pera kasi dapat. Naku, nakakatuwa man, pero nakakalungkot din. Ako mga sausawer at sausawera, mukhang may pag-ibig pa para sa isa't isa si Aling Leonora at Mang Danilo, hindi ba? Oo nga, Chang. Yun nga lang, ang malaking balakid ay nakitang muli ni Mang Danilo ang kanyang ikalawang karelasyon. Naku na, kanino ba ang simpatsya nyo? Boto hands tayo. Pula ba kayo o puti? Taas ang mga placards. Boto hands! Naku, Chang, malinaw na sa puntong ito ng ating diskusyon, ang simpatsya ng mga sausawera at sausawera ay para kay Ate Leonora kasi nakikita naman nila talaga siguro na marubdob pa yung pagmamahal na iniaalay nito kay Kuya Danilo. Yan ang resulta ng ating boto hands. Mga kasausawan, sinasabing iniwan ni Mang Danilo si Nanay Leonora at sumama sa dati nitong kasintahan. Sino nga ba siya? Pakatutukan nyo yan sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang... Mahal niyo pa ho ba si Mang Ay Danilo? talagang mahal na mahal ko siya. Dahil siya nakauna sa akin eh. Siya nakauna sa akin. Po, sa... Ay! Panturan, harapin mo, face to face. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PLDT Telereward. Mga kapatid, kayo po ay nakatutok sa Face to Face at espesyal po ang ating issue ngayong araw na ito dahil nga dito po sa aming programa, lahat po hanggat sa aming makakaya ay aming pong tutulungan. Kaya nga po ang ating kapatid na si Nanay Leonora, kahit siya po ay medyo hirap po na iparating yung kanyang mensahe o makapagsalita, ay pinilit po namin kumuha ng interpreter pero hindi nga po siya nakapag-aral ng sign language. Kaya po yung kanyang anak na lamang na si Daniel po ang nagkukwento at nagsasabi kung ano po ang nararamdaman ni Nanay Leonora. Mga kasausawan, hindi raw po siya papayag na mawalay pa ang lalaking minahal niya 23 years ago. Kaya naman nang muling mag-cruise ang landas nila ni Mang Danilo, araw-araw na silang nagtagpo. Narito po at ating pakinggan naman ang panig at kwento ni Lilia Gomez. Pasok! Sandali lang! Naku! Sandali lang po, Nanay Leonora. Kailan po ba kayo nagkakilala ni Mang Danilo? Nung nakilala ko to, hiwalay sila ng asawa niya. Apo. Ngayon, Anong taon po yun? hindi ako nagkamali, mga 1980s. Ngayon, nang magsama kami, nabuntis niya ako. Apo. Pero siya ang nakauna sa akin. Siya ang hindi ka tulad. Sandali lang po, Aling Lilia. Hindi ka tulad ko, dalaga ako. Ano daw yun? Ano daw to? Ha? May sungay daw. May sungay. Marunong magmahal ng asawa, kaya kainiwanan. Okay, sige. Sandali lang po, ating Lilia. Nay, sandali lang. Quiet ka lang muna, Nay, ha? O, sige. Bakit naman po kayo nagkahiwalay? Kahiwalay ano pong nangyari? kami. Ito po kasi si Danilo, talaga po siyang napakasiloso. Ang binibigay
Ganyan kagad ng kahulugan, akala niya, kausap mo, Sinasaktan lalaki din mo na. po kayo, diretsahang Sinasaktan tanong, niya Aling ako. Lilia. Sinasaktan niya ako dito niya ako sinusuntok. To. So, kayo Kaya po ang totoo niyan, nagdesisyon na makipaghiwalay o siya po? Hindi, ganito po yun. Sabi ko sa kanya, uuwi ako sa nanay ko. Dadalawin ko yung mga kapatid ko, nanay ko, uuwi ako. Tapos nung umuwi ako, hindi na ako nagbunta sa kanya, hindi na ako nagpakita sa kanya. Hanggang sa nanganak ako, ilabas ko ang bata. Ilang taon po ninyong tiniis na hindi kayo nakipagkita kay Mang Danilo? Hindi po, matagal na po. At tinago po niyo yung anak niyo? Ilang taon? Taon po yun. Tapos, nagkaroon ako ng pangalawang asawa. Tapos hanggang sa namatay ang asawa ko. Bakit kayo nakipaghiwalay tapos matapos ang ilang taon, bumalik din kayo kung Ganito. sinasabi po ninyong binubugbog kayo? Oo, ganito yan. Di ngayon, Sabado Santo. Aha. Ngayon, bumili ako ng ulam namin nung gabi Opo. na yun. Ngayon, pagka sabi ko, Inang, pabili po ako ng gatang gabi. Sabi Aha. ko. Hindi Ngayon, gatang hipon. Siya nasa Gatang unahan ko, gabi. nakatalikod siya eh. Nakatalikod sa akin. Ngayon, pagkasabi ko, bigla siyang humarap sa akin. Ikaw ba si Lilia? Sabi sa akin ganon. Anong reaksyon nyo? Nagulat ba kayo? Oo, nagulat ako. Saka inisip ko, naku, bakit pa pinakita pa sa akin to? Sabi niya sa akin, bukas dalhin mo ang anak natin ha. Alam niyo ginawa ko? Pumunta ako doon sa kapatid ko, yung sinundan ko ba? Doon ako naglagi para hindi ko lang alam siya makita. Sa totoo lang. Di ngayon na nagtago po ako. Ngayon siya pa pumunta sa bahay. Apo. Pumunta siya at yung amin. Hinanap niya ang bahay ko. Apo. Hinanap niya ang bahay ko hanggang sa natagpuan niya. Aba, ang galing. Wala Oh. ako at yung amin. Oho. Ngayon, nung So sa mga dumating tuwid, siya, ang sinasabi po ninyo, talagang mahal kayo ni Mang Danilo dahil talagang Hinanap niya talaga ako, sinuyod niya. Sinuong Para niya, makita bagyo, niya ako. araw, kidlat, Oo. kulog. Makita lang kayo. Ngayon, pagkatapos din nung ano, So diretsahang tanong, mahal niyo pa ho ba si Mang ay Danilo? talagang mahal na mahal ko siya. Dahil siya, siya nakauna sa akin eh. Siya nakauna sa akin. Po. Sa ay Aling Leonora na magbalikan sila. Eh ayaw na nitong asawa ko. Nagpahalik naman po kanina. Ayaw na ng asawa ko. Kaya nga pag pumupunta itong asawa ko na, ayaw ko na pupunta doon para maghalik. Ano, para gusto ganunin din ba siya? Ha? Para ganunin siya? O, hindi babalik sa'yo yan. Punta sa rito eh. Hindi yan babalik sa'yo. Umabot na po sa barangay itong problema ninyo, Oo, hindi po umabot ba? na. Anong Nakarating po nangyari? kami sa barangay. Ngayon, pinapili siya. Sabi niya, o sino ba sa kanila ang mahal mo? Ang sagot naman ni Dani, pareho silang mahal ko dahil pareho silang may anak. Pero hindi mo sila pwedeng parehong pakikisamahan. Ano? Na magpapaka, ano? Bakit? Ano? Kinuha ba ako para ano? Kinuha ako para ano? Ano daw sabi niya, Dani? Ano daw sabi niya? Pumangit ang tatay mo. Simula sumama siya na nagano. Nung sumama daw po si Mang Dani sa inyo, pumangit. Pero nung sila daw dati, pogi parang yung anak niya. Huwag kayong maniniwala. Kasi dati nung sila nagsasama, ang payat-payat niya, parang kalansay. Butot balat. Okay, so Dahil balikan hindi lang niya po pinapakain natin, eh. Aling Lilia, yung sinasabing naging kasunduan sa barangay. Ano nga po yun? Anong Ngayon, kinahinatnan? ngayon, Mang ako ang Dani, pinili niya. sino po ang pinili ninyo sa dalawa? Siya po. So yung kasunduan sa barangay, sila po ang nagsabi na kayo ang Hindi, kakasamahin. wala sinabi ang barangay. Ang sinabi lang ng barangay, Dani, hindi pwedeng dalawa ang pakikisamahan mo, dalawa ang sasamahan mo. Ibig sabihin, pupunta ka dito, pupunta ka roon. Hindi pwedeng ganon. Ngayon, mamili ka kung sino talaga sa kanila ang sasamahan mo. Ako ang Oo. pinili niya. May kasulatan po ba yan? May naging Meron po. pirmahan? May pinirmahan po kami. Attorney Acosta, yung po bang sinasabing kasunduan na yun na pinirmahan sa barangay, yun po ba ay may bisa? Meron po. Hindi po kayong abogado? Merong legal na asawa itong kinakasama nyo. Ito po. Opo. Ito tunay. Merong tunay. Meron po siya isa. Yung po bang tunay na sinasabi nyo ay legal niyang asawa, nagpakasal sila sa huwes Opo. o sila ba'y kasal Kasal sa po simbahan? Okay. Kasal po So sila. maliwanag po yun. Opo. So kung kasal siya doon at nananatiling buhay yung kanyang asawa, Buhay pa po. masakit mang sabihin, pareho kayong walang karapatan. Opo. Ayan, alam ko po yun. Dito po. Opo. Sa makatuwid, ang suma total po nun, yung kasunduan nyo sa barangay na kayo ang magsasama
ay wala pong visa yon. Pero po ganito po eh. Kasi naalaman din po ng tunay niyang asawa sa kayong anak niya na nagsasama po kami, yung tunay niyang asawa ayaw na rin makisama sa kanya. Okay. Ito rin po ang kanyon. Ang kasal po ay sagrado. Kahit na may konsento pa, yung asawa ni ni mga Danilo na binibigyan niya kayo ng kalayaan, abay na magsama, hindi pa rin po yun ina-acknowledge, hindi pa rin po yun kinikilala ng batas. Kinakailangan kung talagang yon ang kagustuhan, abay kinakailangan may proseso. Either ay isa sa partido, si Danilo o kaya yung asawa niya, pumunta sa hukuman at mag-file ng petisyon na pawalang bisa yung kanilang kasal. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Pero talaga pong, Mang Danilo, ayaw nyo na pong bumalik kay Nanay Leonora. Ayoko na. Dahil ang binabalikan ko na lang po yung mga anak ko namin. Hindi daw po may nangyayari pag pumupunta daw kayo eh. Sabi ni Nanay Lilia, Sabi niya. may nangyayari pa rin daw sa inyo ni Ate Leonora eh. Sa aking yun. Kasi sa pagkakaano ko. Pag ako mag-isa nagpupunta sa dito Siyempre, kay Titay, alanganin naman kung Ang kami nga, isipan niya, tagal nga namin nagsama, bakit nagkaroon kami? Mapaibig kaya muli ni Nanay Leonora si Mang Danilo at tatanggapin ba ito ni Nanay Lilia? Alamin po natin yan ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lang kayo mga kapatid. Ayaw talaga. Gusto niya talaga. Bumalik po kayo, Mang Danilo. Miss Amy Perez. Iniwan nga po ni Mang Danilo ang kanyang pamilya kay Nanay Leonora at sumama sa dati niyang minamahal na si Nanay Lilia. Sa ating pong mga kapatid, nakakatutok pa lamang po ang ating pong kapatid na si Nanay Leonora ay medyo nahihirapan po na makapagsalita. So, ang kanya pong anak na si Kuya Daniel ang siyang nagkukwento po at nagsasabi ng mga saloobin ni Nanay Leonora dahil hindi nga po nakapag-aral ng sign language si Nanay Leonora. So paano natin mapapaintindi kay nanay na parang ayaw na nga ng tatay mo na bumalik? Gusto niya talaga bumalik siya eh. Tapos siya yung bumalik na lang daw. Ayaw na po. Ayaw talaga. Gusto niya talaga. Bumalik po kayo, Mang Danilo. Hindi yung kaya dapat kayo ang magpaliwanag kay Nanay Leonora? ako nga pong dapat magano sa kanya, gagabay. Ang kaso pong yung ugali ko eh. Hindi, yung kayo rin po ang dapat magsabi sa kanya na tapos na at kayo na po ni Aling Lilia ang magsasama. Pinaliliwanag ko po sa kanya na kami na nagsasama. Di ba siya ang sabi nga, ang ayaw ni Ate Leonora is yung pag pumupunta si Daddy Danilo sa bahay, yung kasama po kayo. Oo, kasama ka. Ayaw nga po nila yon na kasama kayo. Kasama ako eh, siyempre. Gusto ng mga anak ko sa si Titay, ako lang mag-isa. Kasi nga po, naaalala ko po, naiisip ko. Kasi yung nga po na si Danny, wala naman talagang gusto sa kanya. Siya lang naman ito naglalapit, dinidikit sa Kailangan nyo na pong alisin nyo yun sa utak nyo. Ngayon, pagka dadalaw ito, minsan kahit doon sa bahay, siya mismo yung pipi na yan, pupunta sa bahay. Pero, Aling Yayakapin, Lilia, hahalikan niya. Talagang kasi sinigil po, niya. ang pinakamahirap dito ay ang masakit na katotohanan kailangan po ninyong tanggapin na dahil nga po may anak si Mang Danilo sa iba, may kahati po talaga kayo sa kumbaga sa atensyon at sa pagmamahal ni Mang Hindi Danilo. katulad ng una niyang asawa. Yung unang asawa niya, pumupunta na sa kanya. Pero hindi na, wala na yung init. Wala nang init. Di, halikan siya. So diretso ang tanong, Aling Lilia, pinagseselosan niyo si Leonora. Hindi, nandun. Diretso ang tanong, pinagseselosan po ninyo si Aling Leonora. Hindi, ang ayaw ko nga lang. Diretso ang tanong, oo at hindi lang po, pinagseselosan po ninyo Nandun na yun. si Aling Si Leonora. Selos, kasi kung halimbawa magpapagamit pa siya, iniwanan ka na. Bakit ka magpapagamit pa? Bakit ka pag-iinitin mo pa yung lalaki na iniwanan ka Ay, na? problema na po niya yun. Oh, di
pa? Kaya lang ang problema, bumibigay si Mang Danilo. Ayun nga. Yon ang problema. Yan ang problema nga. Alam po ninyo mga kapatid, kahit ano pang problema yan, hangad namin dito lagi sa Face to Face, ang matulungan po ang lahat ng ating mga bisita. Kaya sila po ay bibigyan namin ng pagkakataon na makasama ng malapitan at maka Face to Face ang ating pong mahal na trio tagapayo. Kasi kukonsensyahin na lang natin ang tatay mo, pero hindi mo ito Personal na yan. makukumpel o wala Personal kang na lang magiging yan. legal na basihan upang siya ay manumbalik pa dyan sa Tama yan. Tama yan. sa nanay mo. Kung anak nilang babae, wala pong birth certificate yun. Ako lang po naglakad yun, kaya nagkaroon ng birth certificate yung anak ng babae. Sabi pwede nga lumapit dahil wala kang karapatan yung... wala nga. Kaya nga dapat kayo bilang anak ang magtataguyod sa nanay nyo. Wala na yan. Ikaw ang panganay, ikaw ang nakakaintindi. Sana po doon sa konting panahon na nakasama nyo ng malapitan ang ating pong mahal na trio tagapayo ay nakatulong sila na maayos kahit paano ang problema po ninyong pinagdadaanan. Bago lamang tayo maghiwalay, meron pa po silang final message para sa inyo. Attorney? Kung sa puntong legal ang ating pagbabasihan, ay totoong ang merong karapatan lamang sa'yo at meron kang obligasyon na pakisamahan ay yung legal na asawa mo. Ngunit alang-alang na lamang sa 23 years na pinakisama mo rito kay Aling Leonora, kung ang desisyon mo man ay manatili ka na kay Aling Lilia, siguro ang advice ko sa iyo, huwag mong bibiglayin yung paghiwalay mo dito kay Aling Leonora. Alam kong malaking sakripisyo ito. Pero gawin mo ng mahinahon, i-explain mo na ganito na nga ang sitwasyon mo. Totoong mahirap, siguro nga dahil kanina, kaya ka siguro naluluha dahil talaga yung awa mo eh. Lubos-lubusin mo na. Abay, unawain mo na. Dahil ito eh, physically talagang merong kapansanan. Bagaman hindi mo legal na obligasyon, yung moral obligation mo na lang. Okay? So yun lamang ang aking may papayo sa inyo. Nagkakaroon ako ng problema sa inyo kanina. Yung palagi nyo sinasabi na, paano kung wala kami? Paano kung wala kami? Unang-una, 4 kayong magkakapatid. 4 kayong pwedeng tumulong sa inyong nanay para sa ganon ay maging gabay niya hanggang sa pagtanda niya. Dahil kasi unang-una, kahit sabihin nyo pa na na meron siyang kakayahan na kahit mag-isa, mabubuhay siya ng maayos. Pero dahil sa tulong nyo at sabihin nyo na talagang na kahit na paisa-isa lang sa inyo ang nagpupunta sa kanya, pero palagi kayong nandyan na nakikita siya at tinutulungan niyo siya, hindi siya mahihirapan. Sa inyo naman po, Aling Lilia, unang-una, kayo na po ang nagsabi na mahal niyo ang inyong kinakasama. So sana maintindihan niyo na ang basehan po ng pag-ibig, respeto, ang tiwala po sa isa't isa. Yun lang po. Pinakamahalaga po bilang Kristiyano ay ipakita mo ang awa at pagmamahal sa Kanya. Nakikita mo naman, 23 taon na kayo'y nagsama at naroon ng ugnayan at nagkaintindihan kayo. Ikaw lamang nakakaintindi sa Kanyang sinasabi, sa mga aksyon, sa body language. Ikaw lang nakakaunawa. So pwede mong gamitin yon upang tulungan siya. Kahabagan mo siya. Huwag niyong putulin ang ugnayan ng pagtulong. Kahabag. Kaya tulungan mo rin mga anak mo na ipakunawa kay Aling Leonora ang lahat na ito. Dahil sa tingin ko hindi niya naunawaan eh. Ikaw lamang ang makapagbubukas sa kanyang isip at sa kanyang puso upang maunawaan ang lahat na problemang ito. Upang siya'y maging panatag na. Kayo, Daniel, siguro naman ay hindi kayo napabayaan ni Aling Leonora nung kayo'y bata pa. Hindi kayo magkakaganon. Kaya suklian nyo, bayaran nyo ngayon ang ginawa niyang pagmamahal sa inyo. Yan lang po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo.
Sa ngayon, marahil po ay mahihirapan pa si Nanay Leonora na maunawaan at tanggapin itong ganito na nga ang sitwasyon. Hindi ko kasi alam, Daniel, kung nauunawaan ako ni mama mo, Wala tayong magagawa. pero wala na tayong magagawa. Wala, malungkot talaga siya. Oho. Sabihin mo lang, dalaw-dalaw ka. Unti-unti po, kailangan lang natin siyang tulungan. Dahil po, sa loob ng 23 years, kayo po ang buhay niya. Kayo po ang pamilya niya. So, Ate Lilia din, sana po respetuhin po ninyo rin yung oras ni Mang Danilo kapag siya po ay kasama na ng mga anak niya kay Aling Leonora para hindi na po maging mahirap at mabigat din para po sa inyo. Tama po ba ako, Mang Danilo? Tama. Mang Danilo, unti-unti nga, hindi naman ngayon na. Diyos ko naman kayo. Oh, kayo rin ang humalik. Ano naman po? Oh, last na yakap na daw. Oh, dalawa sila. Last na yaman yan eh. So, Mang Danilo, tutulungan po ninyo sa araw-araw si Nanay Leonora. Paunti-unti po. Marami pong salamat at sana kahit papano ay nakatulong kami na maayos po itong problemang pinagdaanan po ninyo. Aminan na po tayo mga kapatid, hindi tama na iwan ang isang minamahal dahil lamang sa kanyang kakulangan. Kung nais mang lumisan, siguraduhin na maging maayos ang ating pagpapaalam. Sa bawat desisyon na isinisigaw ng ating mga puso't damdamin, napakahalaga po na alam natin kung paano titimbangin ang tama at mali. At lagi po nating tatandaan na sa bawat relasyon, hawak kamay na magsasama ang mga nagmamahalan. Pero sana, sa oras na may magpaalam na, handa po nating alalayan ang bawat isa. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, minsan ang desisyon sa pag-ibig ay hindi sa kung ano ang iyong sasabihin, kung hindi kung paano mo ito ipararating. Salamat sa inyo mga kapatid. Sinamahan niyo kami ng isang oras. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Siyempre pa kay B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. At ang ating naman mga certified sausawero at sausawera sa studio. At sa ating pong mga bisitang nagpaunlak ngayong umaga at nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Maraming salamat po. Bago lang kami magpaalam, happy birthday muna sa ating light man na si Ramon Lobrera. Happy birthday sa'yo, Kuya Ramon. Asa na ba siya? Ayun. At ang ating audio man na si Elmer Evarista. Happy birthday, Kuya Elmer. At ang ating cameraman na si Bagets na Bagets, Kuya Romel Wanessa. Happy birthday, Kuya Romel. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid.